sanang manatili ang share ng kapatid ko rito sa kumpanya. Si Demir naman, natitiyak kung sasangayan rin siya sa akin. Salamat pumayag ka sa pakiusap ko. Nang hangarin ni Demir na tulungan ang kapatid niya, hindi niya alam si Arman din palang natapos ang buhay niya. Direkta kang magsalita, Jerry Caslan. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko rin gusto si Arman. At binabantayan kong kilos niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Sa ate ko. Dapat lang manatili kami magkapatid sa iisang lugar. Yan kasi ang laging bilin sa amin ng aming ama. Sir Jerry, narito na kontrata ng shares. Ang ating mga ama, lalo na ang ama niyong dalawa, hindi itong pinangarap nila. Ang mawala basta ang share ni Demi. Pero alang-alang kay Demir at sa pakiusap ni Dennis, sige, pirmahan na natin ito ngayon. Gugustuhin ni Demir na mangyari ito. Tayong lahat sa isang lugar. Isang pamilya. At syempre kasama siya si Zane. Lalabas muna ako. Sige na, Demi. Bilisan mo na, mahal ko. Pirmahan mo na kasi yan. Bumalik ka na rito kagad. Huwag kang magmadali, boss. Kaalis lang niya. Babalik din yun. Alam ko naman kaalis lang niya, pero anong magagawa ko? Nag-aalala ako ng gusto. Gusto ko lang na bumalik na agad dito si Demi. Boss Arman, babalik siya rito. Kita naman takot na takot siya sa'yo. Kaya huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Yan na nga ang problema, Benji. Takot na takot siya. Baka sa sobrang takot niya kayo sa amin ay lumipad siya palayo at hindi na magpakita pa sa amin. Demi, pangalawang pagkakataon ko nang nakitang may problema kayo ni Arman. Nag-aalala ka ba sa nakikita mo? Tingin mo ba, dapat lang sa akin ang nangyayari? Kung may nalalaman ka sa totoong pagkatao ni Arman na hindi imposible dahil nakatira kayo sa isang bahay, pwede kang tumestigo sa korte laban sa kanya at yun na ang katapusan niya. Alam mo, wala akong alam tungkol sa hanap buhay niya. Hindi niya ito pinaalam sa akin. Yan ang totoo. Pero kung sakaling malalaman mo to, kung alam mo ang hanap buhay niya, tutulong ka ba sa akin? Siyempre. Siyempre. Bakit hindi? Kung meron kang matutuklasan at gusto mo siyang maparusahan sa ginawa niya, sabihin mo lang agad sa akin. Dahil wala kang kinalaman doon. Inosente ka. Hindi ka dapat maparusahan. Derek? Maraming salamat.
sasabihin ko ito agad sa'yo. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Sana nga din. Aasahan ko yan. Maraming salamat sa iyong imbitasyon, Miss Nikki. Darating kami kasama ko ang misis ko. Mabuti, dumarami ng bisita namin. Maliban kay Pelin, hindi pa sumasagot. Magandang araw. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Hindi ako makakonsentrate sa meeting kanina. Alam mo ba ang misis ni Jeric, inimbita niya ako sa birthday party para kay Jeric? Nagulat talaga ako sa mga pangyayari. Siguro wala siyang alam sa nangyari sa inyong dalawa. Sa tingin ko, may inihahanda siyang surprise party. At ang lahat ay para kay Jeric. Kailangan magpasya ka na kaagad, Pelin. May flight ka sa araw na to. Pupunta ka ba sa birthday party? O hindi? Dahil imbitado naman ako ron sa party, dapat pumunta ako. Siguro panahon na para magkasundo na kaming muli ni Jeric. Ayan na! Ang pinakamagaling sa public relations at ang pinakamamahal kong asawa. Teka lang. Pinirmahan mo ba? Pumirma ako. Ayos. Pasensya ka na. Ulitin natin. Para sa mga bisita ko na narito, ipinakikilala ko sa inyong lahat ang pinakamagaling na direktor ng public relations. Meron na uli siyang shares sa kumpanya, pero maliit lang. Pero meron na. Naku, mahal ko. Gusto kong itanong. Payag ka bang palitan na lang natin ang titulo ng ibang pangalan tulad ng Director of Society kaysa yung dating titulo? Alam mo ba, mahal ko, pinag-uusapan ka lang namin ni Benji kanina bago ka dumating. Pwede na tayong bumalik sa kumpanya? Sige lang. Welcome back. Ako ang nasa kumpanya, Arman. Ako lang. At yan ay dahil sa pakiusap ni Dennis kay Jeric. At isa pa, gusto lang ni Demir na magkakasama kami palagi at hindi dahil gusto mo ito. Alam mo, pwedeng ikaw nga lang, pero kasali pa rin ako. Ako pa rin ang gumawa ng lahat ng to. Trabaho ko. Hati pa rin tayo rito. Pero mahalaga sa lahat, isa sa atin ay nasa Pusula Holdings pa rin. Yun ang importante. Unti-unti mababawi rin natin ang lahat. Unti-unti. Mahal ko, binabati kita. Galing mo talaga. Mahusay kang artista. Maraming salamat. Hello, Teacher Adil? Opo, tama. Papunta na ako sa meeting ko. Dadaan lang po ako sandali sa bangko. Tapos didiretso na kagad ako sa meeting. Oo, ipapaalam ko kagad sa'yo. Alam mo, wala namang problema sa akin. Okay lang talaga ako. Kasi wala namang dahilan para magalit kay Esunta. Ang tatlong tao, mas mabuti kaysa sa dalawa lang. Tama yon. Halimbawa, di makahanap ng solusyon ang dalawang magkasama sa isang problema. Kung tatlo tayo, di ba? Idaan sa butuhan. At kung ano ang maging resulta, yun ang sundin natin, di ba? Ang resulta pwedeng 2:1 o kaya 1:2. Kasi ganyan ang demokrasya. Okay, Terry, pwede na tayo mamili ng mga kailangan sa party. Okay, sige. Kanina ang sabi ko okay lang na wala si Nikki, pero ngayon hindi ko alam kung anong dapat nating bilhin. Hindi natin ito pwedeng pasuot kay Jeric Aslan. Tinan mo nga ito, mga pambata. Oo nga, hindi pwede. Sangayon din ako. Hindi yan pwede kay Sir Jerry kasi hindi siya mahilig sa mga kakaibang bagay. Humanap na lang tayo ng mga bagay na simple para sa party. Ikaw? Ano bang mga gusto mo, Terry? Mga kakaibang bagay. Halimbawa doon sa sala ng aking bahay. Alam mo, meron akong puting silya doon na may nakaupong tipak. At hindi ko maalala kung kailan ko yun nilagay doon. Basta nandun lang siya sa upuan, sa puting silya. Naku, ano ba yung sinasabi mo, Terry? Ano ka ba? Kasi, bachelor's pad kasi, di ba? Faith, tama? May plano ka na bang mag-asawa, Terry? Meron naman.
Alam mo, hindi pinaplano ang mga ganyang bagay. Gusto kong mag-asawa. Yan ay kung papala rin ako. Ay nako, pasensya na. Tingnan mo nga ang isang ito. Maganda, pero mas okay yun. Naku, Terry, ginagamit ito ng mga ikinakasal. Pumili tayo ng iba. Yung intensyon ng mahalaga. Ang mahalaga sa lahat? Lobo. Anong lobo? Lobo. Paano? Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Mga lobo, iba't ibang kulay. Hihipan mo, ikakalat sila sa sahig. Magiging masaya ang party. Tama, di ba? Ay, tama ka, Terry. Ang galing mo mag-isip pa. Tama ka nga. Ang huli kong balita, nagtrabaho si Tahir sa isang talyer. Iyan din ang sinabi niya sa akin. Nagtatrabaho na siya sa talyer. Nagulat nga rin ako, pero trabaho pa rin yun. Nagpakita na ho ba ulit sa inyo si Tahir nitong mga nakaraang araw? Hindi pa, pero dati nagpupunta siya rito paggabi na. Pero kahapon, hindi siya nagpakita. Wala kang balita mula sa kanya o kahit sa kamag-anak niya? Wala. Maalala ko naman yung kung meron. Dati tuwing pupunta siya sa trabaho, sinasabi niya sa amin. Pero ngayon walang balita. Wala siyang ipinasasabi sa akin. Maraming pwede mangyari sa kanya. Sana naman ay... Hindi, huwag kang mag-alala. Walang pwedeng mangyaring masama. Pero kung may mabalitaan ka, sabihin mo sa akin. Ito ang card ko. Okay. Patuloy ko siyang hahanapin at pag natagpuan ko siya, sasabihin ko sa'yo. Salamat, Iho. Hanggang sa muli. Miss Nikki? Kumusta? Ako si Ersay. Ano may tutulong ko? Kumusta, Mr. Ersay? Magandang araw. Gusto ko tong lugar mo. Maraming salamat. Binanggit ka ni Mr. Adil sa akin. Ang totoo, hindi naman yun kailangan dahil kilala na kitang talaga. Maraming salamat. Walang anuman. Anong may tutulong ko? Mr. Ersay, naghahanap kasi ako ng lugar para makapagturo. At inirekomenda to ni Mr. Adil. Alam mo, maganda naman ang mga sinabi ni Mr. Adil tungkol sa'yo. Mahilig ka raw tumuklas ng mga bagong putahe. Tama. Marami ako naiisip na bagong recipe para lutuin. At gusto kong ituro sa interesadong matuto. Ganito na lang ang gawin natin, Miss Nikki. Magsimula ka na bukas. Bukas? Oo, bukas. Kasi hindi darating ang chef namin. Kaya ikaw na munang bahala rito. Gawin mo kung anong gusto mo. Kanina pa ako nag-iisip ng solusyon. Marami kasing darating bukas. Sayang naman. Okay lang yon. Pwedeng ikaw muna habang wala ang aming chef. Naniniwala kasi ako sa kakayahan mo. Pwede natin gawa ng paraan ng programa. Pumunta ka lang dito ng maaga. Okay lang ba yon? Mas mabuti nang ikaw ang pumalit kesa naman wala kaming chef. Siguradong maraming darating. Ayoko masayang ang oras ng mga dadalo. Mabuti ito para sa ating lahat. O sige, it's a deal. Deal. Pag sinabi ko, ihinto mo. O, ito. Magandang araw. Pwede magtanong? Anong problema, Iho? Pwede mo bang tingnan ng mga gulong ng kotse ko? Maingay kasi. Baka may diferensya at delikado sa biyahe ko. Pag tungkol sa gulong namin, hindi sako. Pero sige. Camille, halika nga. May iba ka pa bang tauhan dito? Wala. Ako lang at ang anak ko. May tauhan ako. Minsan na niyang dinala rito ang kotse niya. Sabi niya, mahusay daw magtrabaho si Tahir. Narito pa siya. Si Tahir. Wala na siya rito. Matagal na siyang umalis. Karaniwang kasi, narito sila ng 3 buwan. Tapos noon, umaalis na din sila. Naiintindihan ko. Saan ko kaya siya mahahanap? Ayoko namang istorbohin ka pa sana. Pero sabi nila mahusay daw talaga si Tahir, kaya hinahanap ko siya ngayon. Hindi ko alam. Isa pa, hindi ko gusto ang trabaho niya. Sa tingin ko, dapat nga iwasan mo na siya. Ibigyan ka lang niya ng problema. Maniwala ka sa akin, sir. Talaga ba? Alam mo, maraming sinabing maganda si Arman tungkol sa talyer na to. Si Arman Onder. Nirekomenda niya sa akin ang talyer na to. Si Arman Onder, dinadala niya ang mga kotse niya rito at ako mismo umaayos. Dapat siguro ikaw ang mag-ingat ngayon.
Sino mang nasasangkot kay Arman ay napapahamak. Huwag mo nang tignan ng mga gulong. Ako nang bahala dyan. Aba, Nikki. Saan ka ba galing? Kanina ka pa wala. Okay ng lakad ko. Huwag ka na magalit. Narito na ulit ako. Maraming magandang resulta, pero mamaya ako nasasabihin. Unahin natin yung party. Ano, kumusta na ba? May mga binili kaming dekorasyon para sa birthday party mamaya ni Jerry. Sana magustuhan niya mga binili namin para sa kanya. Magugustuhan niya yon. Inasikaso ko na yung lugar. Pwede tayo ron buong araw. Mabuti yun. Pwede mong puntahan mamaya yung lugar. Okay. Siguro pwede na rin kitang samahan para ayusin yung mga dekorasyon. Pero, kailangan ko pa palang gawin yung cake para sa party. Ay, nako. Napaka-romantiko. Igagawa mo talaga ng cake ang asawa mo. Ano ka ba, Faith? Kasama to sa napagkasunduan nating dalawa. Okay, naiintindihan ko ang sinabi mo. Iimbitahin mo ba si Dennis sa party? Iniisip ko pa, hindi sigurado. Natatakot ka bang ungkatin ni Dennis ang lihim niyo? Hindi, Asunta. Hindi gagawin ni Dennis ang ganon. Sa party ang makikita ng mga tao kami bilang mag-asawa. Baka hindi magustuhan ni Dennis ang makikita niya ron. Dapat bigyan mo siya ng pagkakataong pumili. Napakahirap pumili sa ganyang sitwasyon. Kahit alin ang piliin, problema pa rin talaga. Hindi ako mapakali pag nandiyan pareho sina Jeric at Dennis. Sana may paraan para magkasundo sila at kalimutan ang nakaraan. Wala na yan sa mga kamay mo, Nikki. Sa tingin ko ang problema ay sa pagitan na nilang dalawa. Hello, Nikki? Kumusta ka, Dennis? Okay. At ikaw? Kumusta ka rin? Okay rin. Medyo pagod lang ako ngayon. Gusto lang sana kitang imbitahan mamaya. Birthday party ni Jeric, sana pumunta ka. Birthday party? Ang alam ko, hindi mahilig si Jeric sa kahit anong party. Tama. Pero sorpresa kasi to. Sorpresa? Ganun ba? Anong klaseng sorpresa? Hindi ko pwedeng sabihin. Sorpresa to sa lahat ng darating. Okay, salamat sa pag-imbita pero sa tingin ko, hindi ako makakapunta. Okay. Pero kung magbago ang isip mo, pwede ka pa rin pumunta ron. Maghihintay kami ni Jeric. Pero baka hindi matuwa si Jeric. Okay. Kung anong desisyon mo. Hanggang sa muli. Sige, Nikki. Magdi-dinner lang tayo, di ba? Tama. Dinner lang to, Mr. Jeric. Bilang mag-asawa, dapat lumabas tayo paminsan-minsan. Para bang mukhang totoong kasal natin. Ganun lang. Bakit ngayong gabi ba? At bakit naman hindi? Ang gabing ito ay ordinary lang. Talaga? At ang damit mong yan, ordinaryo pa para sa ordinaryong gabi tulad mo. Saan ba tayo? Ako nang bahala. Alam ko kung saan. Kulot, lalabas kami. Si Miss Pakbuli muna ang kasama ko. Okay po, Uncle! Magandang gabi. Kiss mo ko. Magandang gabi. Asunta, huwag ka na magpakahirap. Sobra na ang pagod mo para pumunta pa rito at kumbinsihin lang ako. Hindi ako pupunta sa party na yon. Hindi. Desidido ka na ba talaga? Kahit konti pag-isipan mo, baka naman po pwede pa. Anong pwede kong gawin para kumbinsihin ka? Gusto mo? Baka magsimula ng party. Mahuhuli ka. Basta ka na lang ba magpapatalo? Hindi naman ako natalo. Ayoko pumunta roon. Ayoko maging saksi ng kalokohan nila. Sa tingin mo, kalokohan ang lahat ng to?
mo ba ako, Asunta? Oo. Sinasadya mo? Dennis? Ang gusto ko, samahan mo ko sa party. Dumalo tayo na magkasama. Wala kang kasalanan para magtago. Sila ang gumawa ng kasinungalingan. Itinago mo ang lihim nila. Tinulungan mo rin silang mabawi si kulot mula kay Demi. Hindi ito tungkol kay Kulot. Tungkol kay Nikki. Hindi, Dennis. Hindi tungkol kay Nikki, hindi tungkol sa kanya. Pag wala ka dun sa party, isipin ng mga tao may kinatatakutan ka at meron kang gustong pagtakpan. Kaya ngayon ang tanong ko sa'yo, anong kasalanan mo sa kanila? Nikki? Dito ba talaga tayo magdi-dinner? Huwag dito, humanap tayo ng ibang lugar. Halika. Ano ka ba? Maganda sa lugar na to. Halika na. Sige na. Maganda sa loob. Isa pa may naghihintay sa'yo sa loob. Hindi na sila dapat mainip pa. Welcome sa iyong birthday party, Jerry Aslan! Nahulaan ko bang may party? Oo, nahulaan mo na. Pero hindi rito natatapos sa mga sorpresa. Marami pa naghihintay sa'yo sa loob. Tayo na? Teka, paano yun? Maraming naghihintay sa loob. Makikita mo silang lahat sa loob. Tama na. Sigurado matutuwa ka. Marami naghihintay sa'yo sa loob na sa tingin ko ay hindi mo inaasahan at ikakatuwa makita. Pero mag-iingat ka sa akin. Dahil anumang oras, baka hindi ako makapagpigil. Bigla na lang kitang halikan. At bakit naman? Birthday ko kaya ngayon. Lahat pwede kong gawin. Naku, Jerica, pag-isipan mo yung mabuti. Pag bigla mo ako hinalikan, baka kung anong magawa ko. Baka mapahiya ka. Bibiglayin ko na lang ang halik ko. Talagang exciting ang gabing to. Manda ka sa pwedeng mangyari mamaya. Maya lang nariyan na rin ako, Sam. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Jeric pagdating ko. Tatawagan kita. Huwag kang mag-alala. Sige, bye. Oo nga pala, Faith. Si Mr. Thailand, designer. Mr. Thailand, si Faith nga pala ang kaibigan ko. Napakahusay niyang fashion designer. Ikinagagalan ko. It's a pleasure to meet you. Maganda ka at elegante kung manamit. Gusto ko sana makita ang mga design na ginawa mo. Konti pa lang ang design sa nagawa ko at wala akong design na panlalaki. Alam mo, itong kaibigan ko, sikat na designer. At may butik siya sa Nissan Tassi. At sa isang taon, 2 beses siyang nagkakaroon ng fashion show. Siya yung sikat na designer. Ay, Mr. Thailand, pasensya na. May ininom kasi ako kanina. Hindi ko alam na matapag pala, kaya eto, medyo tipsy na ako. Okay lang. Kung may portfolio ka, gusto ko sanang makita kung okay lang. Oo, sige, walang problema. Talaga, may portfolio ka? Oo, syempre meron ako noon. Pero iniiwan ko kasi palagi ito sa apartment namin. Baka kasi makita ng iba at gayahin. Sige, kung okay lang sa'yo, hihintayin kita sa office bukas. Saan nga yun? Nissan Tassi. Listen, Sige, Tassi. bukas. Pero kung pwede sana, pumunta kayo ron bago magtanghali. Pupunta kasi ako ng France. Bandang hapon. Walang problema. Magka-travel ka na naman. Kasama sa trabaho. Sige, Edwin. Maraming salamat, Thailand. Okay. Mamaya na lang. Enjoy. Bakit? Kasi wala akong portfolio, Edwin. Nagbibiro ka ba? Hindi. Kasi may mga konting sketches sa bahay. Pero hindi ko alam kung pwede mag-present ang mga yun. Nakakahiya naman. Faith, alam mo, sayang ang pagkakataon dahil hindi siya magtatagal sa Turkey. Bukas lilipad na siya papuntang Paris. Alam ko yun. Oo nga eh. Sandali lang. Excuse me. Anong problema, Faith? Malaki manami pero ayoko na munang isipin to. Gusto ko na muna mag-enjoy ngayong gabi. Meron lang akong makausapin. Ikaw, pinakamaganda rin ito. Kukuha lang ako ng inumin. Çoktan bahar gelmişti. Başak
kasama yung mga kaibigan mo. Oo nga, madali akong mainip. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında Nergisin zerenin taç yapraklarında Seninle baharı kutlamaya geliyorum Ito na siguro ang tamang oras. Başımı omzuna Sa pinag-usapan. Naku, Jeric, ano ba? Huwag mo ituloy. Pinabala kita, huwag mong gawin ang iniisip mo. Isa, sige ka. Pag ginawa mo, isisigaw ako. Mag-iiskandalo ko rito. Sige, ikaw rin. Seryoso ka ba talaga, Jeric? Jeric, ha? Sinasabi ko sa'yo. İçimi yıkamaya geliyorum Masyado nila sineryoso ang laro. Anong siniseryoso? Dapat siguro seryosohin mo na rin ang nangyayari, Dennis. Dahil sa tingin ko, hindi na biroon tong ginagawa nila. Hindi naman. Hindi naman? Ano ka ba? Hindi mo ba nakita ang nangyari? Kung paano nila titigan ang isa't isa at kung paano sila nagmamahalan? Hayaan mo sila, Asunta. Buhay naman nilang dalawa yan. Wala na akong pakialam sa gagawin nilang dalawa. Uy, Dennis, totoo ba yung sinabi mo? Kung totoo, mabuti at namulat ka na sa katotohanan. Kaming dalawa ni Nikki. Kahit na ano pa ang gawin ko, hindi kami magkakasundo. Eh di dapat gumawa ka ng paraan para ibahin ang sitwasyon at baguhin to pabor sa'yo. Mukhang malabo ng baguhin pa ang sitwasyon. So, anong gagawin mo? Bakit? Kailangan ba may gawin pa ako? Dennis, hindi ka dapat sumuko. Natural lang na dapat na may gawin ka. Dahil pag wala kang ginawa, patutunayan mo lang na tamang sinabi nilang lahat. Sa tingin mo ba tama ang mga nangyayari ngayon? Tingin ko, Makinig ka sa akin, Dennis. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin ngayon. Ipagpatuloy ang ginagawa mo at hayaan na lang ang nangyari. O bumangon at ibalik ang self-confidence mo at magsimula ulit. Mamili ka. Maraming salamat sa'yo, Miss Makbul. Mag-iingat ka, ha? Salamat din, Miss Nikki. Magandang gabi, Sir Jerry. Salamat din. Mag-ingat po kayo. Magkita na lang tayo bukas. Sige po. Good night. Maraming salamat po ulit. Pagod na pagod ako. At inaantok na. Ako, hindi pa naman. Pero ikaw, alam kong pagod ka. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Wala yun. Pero alam mo, kanina, nakita ko yung isa mo pang side na hindi ko nakita noon. Anong side? Parang normal kang tao. Ang ibig kong sabihin, kagaya ka rin pala ng iba. Nahihirapan akong i-explain. Naintindihan ko. Gusto ko yung mga kaibigan mo. Matatali ko rin sila mga kaibigan at gusto ka rin nila. Eh si Pelin, isa ba siya sa matatalik mong kaibigan? Matagal ko na siyang hindi kinakausap. At di ko na matandaan yung huli naming pagkikita. Napansin ko nga na mas masaya ka kasama yung iba mong kaibigan. Sobrang saya nung panahong magkakasama kami sa school at naalala ko lahat kanina. Parang sumakay ako sa time machine at bumalik sa nakaraan. Oo, halatang halata namang nag-enjoy kayo. Pero hindi ko akalaing ipapakita mo ang vulnerable side mo. Tama ka. Iba ang ugali ko nung bata pa ako at nag-aaral pa.
Alam nila yon, kaya gaya mo, hindi nila sineseryoso ang side kong seryoso. Ano? Sineseryoso ko yung side mong yun, ha? Hindi ba ikaw yung naglalagay ng notes nun sa lahat ng sulok ng kusina at pinagong lahat ng pagkakaayos dito sa bahay ko? Hindi yata ako yun. Baka lola ko. Ako, tahimik lang ako magtrabaho. Tahimik magtrabaho. Hindi ako naniniwala sa'yo dahil hindi ka tahimik. Puno ka ng buhay. Ikaw ang taong walang kapaguran. Parang apoy na hindi mamatay-matay. Teka lang, nalilito ako sa sinabi mo. Compliment ba yun o nagrereklamo ka? Kahit ako rin nalilito. Gagawa ako ng tsaa para ma-relax ang katawan natin. Sandali lang, ha? Hindi na, wag na, ako na. Diyan ka lang. Pero lalagyan ko ng honey para mas masarap. Walang problema. Para sa'yo, lalagyan ko rin to ng honey. Okay. Okay. Ako naman ngayon. 5 lang yan. Nanalo ka ulit. Kaya heto ang Aba, bayad. maraming salamat, Manami. Hindi ko alam na masaya ka palang kalaro. Ganito naman talaga ako palagi. Masayahin. Tama, mas okay kung ganyan ka palagi. Ops, teka sandali. Sige, ituloy niyo lang ang paglalaro yung dalawa, ha? Sigurado sa ingay niyo, hindi ako makakatulog at matatapos ko ang lahat ng dapat kong gawin. Sige. Pero Faith, baka nakakaistorbo kami kay Asunta. Hindi naman, parang mantika yung kumatulog. Maglaro kayo hanggang umaga. Ay, sayang. Faith, ikaw, kailangan mo ba ng tulong? Sa ngayon ang kailangan ko ay inspirasyon. Mamaya darating din yun. Sana nga, makita mo na. Tama ba ako, Manami? Ang inspirasyon para swerte. Biglang dumarating, parang ganito. Oo nga. Ah. Ito na lang ang pwede kong galawin ngayon. Yan ang Liberace step. Oo, grabe alam niya lahat. Narinig mo yun? Habang naglalaro kayo at nagtatawanan, huwag niyo ako kalimutan. Baka makatulog ako mamaya. Bantayan niyo ako. Kaming bahala. Hanggang umaga tayo. At hindi ka namin patutulugin. Magandang gabi. Ito na po ang in-order niyong tsaa na may honey, madam. Maraming salamat. Kahit tikim pa lang, sobrang sarap. Mabuti naman. Nararamdaman ko na may gusto kang itanong sa akin pero pinipigilan mo lang. Sige, tatanong ko na sa'yo. Ba't hinalikan mo ako? Eh bakit ikaw? Bakit hinalikan mo ako? Nauna ako sa'yo, ha? Ayaw nga pala. Nakalimutan ko, may regalo ako sa'yo. Halika. Bakit may regalo pa? Siyempre, dahil birthday mo. Happy birthday. Masyado ka ng maraming ginawa para sa akin ngayong araw. Hindi na kailangan to. Sana magustuhan mo. Ito ang missing piece sa iyong collection. Nakita ko. Maraming salamat. Pakinggan natin. Sige. Pwede ba kitang isayaw? Na naman? Eh kasi sumayaw na tayo kanina dun. Pero para sa mga bisita ang sayaw natin doon, ito naman para sa atin. Sige na, isang beses pa. Ang ganda pa naman ng kanta. Isang beses pa. Walking in the park, that sudden summer storm, you grabbing my hand, stumbling in the dark,
and wondering where's the warm Anong sasabihin mo kapag natupad na feeling ang so wish mo? grand. So thanks for giving me Sana hindi to ang huli. all Ano yun? of those Nag-wish lang ako. Sana matupad that ang wish mo. unexpected call that put me in free fall. Hindi pa. Like anything, flying without strings, I've suddenly grown wings. You made me feel free. Now I wanna sing. Gusto mo bang magpakasal? Thank you for just Hinihiling ko na sana napatawad mo na ako dyan sa puso mo. Kagabi ba binuhat mo ko hanggang sa kwarto? Hindi, lumutang ka papunta sa kwarto. Ikaw talaga? Alam kong binuhat mo ko, kaya lang hindi ko na matandaan sa sobrang pagod. Jeric, saan mo ba ako dadaling para magkape? Tiwala lang. Sige, may tiwala naman ako sa'yo eh. Salamat. Halika. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Maganda. Kaya lang, nasorpresa ako dahil hindi ko ina-expect na dadali mo ako sa ganitong lugar. Marunong din ako mang sorpresa. Talagang pinasaya mo ako kagabi. Dumating ang mga kaibigan ko na matagal ko nang di nakikita. Pagkatapos mo makilala ang mga kaibigan ko, meron naman akong ipapatikim sa'yo. Kumusta? Ang masarap na kape ni Ate. Maraming salamat po. Kape para sa kaluluwa. Salamat, Ate. Enjoy. Grabe, ang bango nito. Ang sarap. Anong nilagay nila rito? Clover. Clover, tama, di ba? Pagkatapos mamimit, pumupunta kami ni Papa rito. Paborito niyang lugar na to. Gumagawa ng sariling kape si Adem at niro-roast niya to. Pagkatapos lalagyan niya ng clover. Tama ang hula mo. Alam ko na kung saan galing ang taste mo. Galing sa papa mo. Dati mahilig ako sa soda. Sa katagalan nagustuhan ko ang kape. Sinubukan ko na rin gumawa nito. Pero hindi ko makuha yung tamang timpla at mga ingredient. Dapat makuha natin ang recipe. Nikki, Jeric, may sasabihin ako kagabi. Kaya lang nawala sa isip ko. sorry. Anong sasabihin mo? Ang totoo, hindi ko nasabi sa'yo kagabi dahil medyo nag-aalangan ako kung dapat pa. Tungkol saan ba? Tungkol sa kapatid mo. At sa ginawa mong pagtatakip sa kasalanan niya. Jeric, naiintindihan ko. Mahirap palampasin na nangyari at magpatawad. O kalimutan yun. Kaya kong magpatawad, pero kailangan kong magtiwala. At para magtiwala ako, kailangan muna kitang subukan. Sinubukan mo ko? Oo. At hindi mo naman ako binigo. Salamat. Napatunayan ko na dapat na ako magpatawad at magtiwala sa'yo. Maaasahan ka. Nagtitiwala na ako sa'yo, Nikki. Sapat na to para ipagkatiwala ko si Kulot sa'yo. Ang totoo, matagal na. Kaya lang nahihiya ako na aminin sa'yo ang totoo. Kaya ngayon ko lang nasabi. Anong iniisip mo? Ang weird lang. Jeric, pakiramdam ko, parang inalis ang isang mabigat na bagay na daladala ko. Parang nagiba yung pader sa gitna natin.
Pero nasanay na ako sa away natin. Kaya baka medyo mahirapan ako mag-adjust. Dapat nun ko pa sinabi para mabawasan agad ang bigat na dinadala mo. Patawarin mo ako. Pag di mo sinagot yan, baka tumawag sila ng pulis. Hinahanap na ako sa restaurant. Wala rin ako kahapon sa closing. Grabe, ang dami palang messages. Ang dami ring tanong. Ubusin na muna natin ang kape. Tapos, iahatid na kita ron. Sige. Adem, salamat sa napakasarap na kape. Nagustuhan ba ng kasama mo? Sobra, napakasarap. Mabuti. Gusto niyang hingin ng recipe. Patingin? Hala, ano ba yan? Minsan kasi maling direksyon din ang binibigay nito eh. Tingin mo ba, lumagpas na tayo? Hindi, nandito na tayo eh. Lakihan mo ang konti. Ay, eto na yun. Tama, ito na nga yun, Terry. Okay. Tama-tama ang dating natin. Maaga pa nga tayo ng 10 minutes eh. Talaga? Okay yun, Oo. di ba? Gusto mo, maupo muna tayo? Ay, naku, sige. Mabuti pa nga, Terry. Ay, kinakabahan ako. Ang totoo na i-stress ako. Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, Ay, naku, hindi ako pwedeng umupo. Sobrang kinakabahan ako. Para akong hihimatayin. kinakabahan ka? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan din ako eh. Eh, bakit ka naman kinakabahan dyan? Paano kasi itong puso ko? Ang bilis ng tibok. Ano? Bakit mabilis? Okay ka lang ba, Terry? Okay lang ako. Hindi to dahil sa health ko. Hindi. Ano, medyo kakaiba bang nararamdaman mo ngayon? Oo. Yung feeling na parang may paru-paro sa tiyan? Ganun nga. Yung pakiramdam mo parang kang lumilipad? Oo. Tapos parang Yung ka mismong nakalutang? nararamdaman ko, Faith. Alam ko na, grabe, in love ka ngayon, Terry! In love ako. Oo, obvious naman na in love ka. Talaga? Nahalata mo sa akin? Naintindihan ko, pero hindi ko inasahan na ganun kabilis yun. Mabilis ba? Ano ba mabilis? Super tagal na tong nararamdaman ko. At hindi lang yon. Itong nararamdaman ko, hindi na to bago para sa akin. Kasi Faith, unang kita ko pala sa'yo, alam ko nang mahal na kita. Oo. Ano nga ulit ang sinabi mo? Yun ang totoo kong nararamdaman. Nung unang kita ko pala sa'yo, alam kong mahal na kita. Sana Faith, ganun din ang nararamdaman mo. Sa tingin ko bagay na bagay tayo. Terry, hindi ko inaasahang mangyayari yung ganito. Nakakagulat kasi. Terry, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Okay Faith, hindi mo kailangang magsalita ng kung ano man ngayon. Pag-isipan mo at pumasok ka muna. Medyo marami pa rin naman akong kailangan gawin at asikasuhin. Mamaya na lang tayo mag-usap. Okay, sige. Pwede ka sumama sa akin mamaya at sabihin mo ang sagot mo. Okay, sige. Paano? Mamaya na lang. Okay, kumusta ang mga gawa nyo? Tingnan niyo tong gawa ko, teacher. Okay, sige. Maganda ang pagkakagawa, ah. Akin na muna sandali. Dinagdagan ko lang. Lalong sumarap sa paningin, teacher. Salamat. Wala yon, minsan kailangan lang dagdagan ng design para lalong gumanda. Wow, ang sarap-sarap namang tingnan ng cake na ginawa mo. Tingnan mo naman tong gawa ko, teacher. Anong tingin niyo dito sa cake ko? Akin na sandali, ayusin ko. Hindi mo gustong gawin ng ganito. Sana lang mahilig kang kumain nito. Mahilig ako sa cake. Nagpapasaya sa akin yon. Eh, ikaw? Masaya ka ba ngayon? I mean, yung marriage mo, masaya ka ba? Masayang masaya ako. Iniisip namin kung gaano kami kaswerte sa isa't isa.
Okay guys, tapos na. Hanggang dito na lang ang klase natin. Sana nag-enjoy kayong lahat. Nag-enjoy po ako na sobra at marami akong natutuhan. Very good kung ganon. May mga kahon sa ilalim ng lamesa, pwede niyong gamitin yan para iwi yung mga ginawa niyong cake. Ipasalubong niyo. Hanggang sa susunod. Arman, si Pelin to. Tinatanggap ko na ngayon ang offer mo. Ako nang bahala sa mga rule. Paplanuhin ko mabuti ang lahat. Hindi na ako magpapatalo ngayon sa asawa mo. Kung okay sa'yo, kakampi niyo na ako. Walang problema. Sasabihin ko na lang sa'yo. Hello? Okay, pwede kang pumunta. Kumusta ka na, Cherry? Hindi ka bumalik sa Izmir. Hindi, Cherry. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ka nakakausap. Napag-usapan na natin ang dapat pag-usapan kagabi, di ba? Cherry, wala akong ibang minahal. Minahal kita ng totoo. Minahal kita ng buong puso ko. At hindi kita pinagtaksilan. Hanggang ngayon ba yun pa rin ang issue mo? Matagal lang tapos yun. Oo, Cherry. Hindi mo ako pinakinggan 7 years ago. Ngayon makikinig ka na sa akin. Alam mo, hindi kasi importante sa akin ngayon kung ano man yung nangyari sa atin sa nakaraan. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon at masaya na ako kung anong meron ako. At hindi ka na bahagi ng buhay na yun. Cherry, hindi ako nagtaksil sa'yo. Ang totoo na setup lang ako nung gabing yun. Naniwala ka kaagad sa mga nakita mong pictures na kuha sa isang hotel room. At anong gusto mong paniwalaan ko? Yung sinasabi mo? Obvious naman ang lahat. Hindi ko makita yung taong yun para maiharap sa iyo. Pero ngayon kaya ko nang patunayan yun. 2 months ago nakita ko na ang lalaking kumuha ng mga larawan. Ang galing mo talaga. Nakausap ko siya, Jeric, at sinabi niya sa akin ang lahat. Binayaran lang daw siya para gawin sa akin yun. May inilagay siya sa drinks ko kaya nalasing ako ng gabing yun. Binayaran siya ng malaking halaga para makuhanan ako ng mga litrato. Kasinungalingan, kasinungalingan, at kasinungalingan. Ito yung contact number niya. Baka sakali lang na gusto mo siyang makausap o makaharap ng personal. Pero ang pinaka-interesting sa lahat ay kung sino ang nag-hire sa lalaking yon, Jeric. Sino? Si Demi. May gusto siya sa'yo. Gusto niyang maghiwalay tayo at kayong dalawang magpakasal. Nagulat talaga ako. Nung marinig ko yon, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Demi ang ganon. Jeric, makinig ka. Wala akong ini-expect mula sa'yo. May asawa ka na. Tanggap ko at gusto kong naging masaya ka. Wala na naman akong balak sabihin sa'yo ang lahat kasi matagal na at para ano pa. Pero nung inimbita ako ng asawa mo para sa birthday mo, hindi ko alam pero naisip kong dapat malaman mo yon. Kung anong ginawa sa atin ni Demi. Meron ka pang isang bagay na dapat malaman. Dahil hindi mo ako magawang pagtiwalaan noon, kinailangan ko ipalaglag ang anak natin. Ano? Ang anak natin ang nagbayad sa hindi mo pagtitiwala. Siya ang naging kapalit ng hindi mo pag-unawa. Hindi na ako umaasa sa paghingi mo ng tawad. Gusto ko lang din malaman mo yon. Malaman mo na wala akong kasalanan. Aalis na ako, Cherry. Sana maging masaya ka na. Demi. Jeric? Seven years ago, gumawa ka ba ng dahilan para maghiwalay kaming dalawa ni Penny? Dahilan? Sandali lang.
Bakit ko naman gagawin ng ganung bagay, Jeric? Ha? At after 7 years, bigla na lang siya magpapakita sa'yo? Hindi na yun ang mahalaga, Demi. Sabihin mo, nag-hire ka ba ng tao para iset up siya at palabasing nagtaksil siya sa akin? Jeric, hindi ko alam kung sinong nagsabi sa'yo ng bagay na yan. Pero wala akong dahilan para paghiwalayin kayong dalawa. Pareho nating alam na gagawin mo ang lahat. Makuha mo lang ang talagang gusto mo o pumapuro sa'yo ang isang sitwasyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginawa mo ba yun, Demi? Kaya kong kontakin ang taong hinire mo. Kaya pwede kong malaman kung anong totoo. Oo, Jeric. Ginawa ko nga yun. Ginawa ko yun, Jeric! Ginawa ko! Oo, ako nga! Dahil ang babaeng yon, hindi siya nababagay sa'yo. Wala siyang ibang gusto ko, hindi ang pera mo. At alam ko rin na ginagamit ka lang niya dahil mayaman ka at makapangyarihan. Hindi magtatagal, magtataksil siya sa'yo, Jeric. Alam kong kaya niya yon. Kaya umisip ako ng paraan para makita mo at ma-realize ang katotohanan. Kaya oo, ako nga yun! Alam mo, malaking pagkakamali minahal mo ganong klaseng babae. At mali rin na naging desisyon mo na pakasalan si Nikki. Kaya kong gawin sa inyo ni Nikki ang ginawa ko sa inyo noon ni Pelin. Pero kasi noon, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Kaya nagawa kong bagay na yon. Nakakatiri ka. Hi, sweetheart. Hi. Upo na tayo. Okay, halika na. Dito tayo. O ano, kumusta ang araw mo? Hindi masyadong maganda. Eh, ikaw, kumusta? Okay lang naman ang araw ko ngayon. Nag-order na ako pero baka may gusto ka pang iba. Wala na. Pwedeng sabihin mo na sa akin kung bakit hindi ganun kaganda ang araw mo. Palagi naman kasi akong busy. At itong si Arman, meron na naman siyang bagong mga pinaplano. Ang hirap lang isipin. Kapag nagstay ka kasi sa bahay, palagi may bisitang dumarating. Siya nga pala, anong gusto mong inumin? Mainit ba? Tea, coffee, o cold drinks? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Sandali lang ako. Galing ka pa ng Izmir. At least may ma-offer man lang ako. Medyo madalas na tayong magkikita ngayon. Magtatagal ako sa Istanbul. Meron lang akong gustong sabihin sa'yo kaya ako nandito ngayon. Tungkol saan naman yan? Tungkol kina Jeric at Nikki. Okay na po, ma'am. Thank you. Jeric, kaya tayo nandito ngayon para maging malinaw ang lahat sa atin, di ba? Yun yung text mo sa akin kanina. Oo, yun nga ang text ko. Sige, mag-usap na tayo. Nikki, medyo nakakapagod lang ang araw na to. Baka pwedeng iba na lang ang pag-usapan natin. Like books, music, sa halip ng tungkol sa atin. Meron lang akong gustong itanong sa'yo. Sagutin mo ako ng diretso. Okay, sige. Si Pelin. Si Pelin, dati mo ba siyang girlfriend? Jeric, simple lang naman yung tanong ko. Naging magkarelasyon ba kayong dalawa? Gusto kong malaman kung meron ba kayong nakaraan. Meron. Tama palang hinala ko. Pero
Hindi ko akalaing itatago mo sa akin yun. Hindi ko itinago. Nikki, matagal nang tapos ang sa amin ni Pelin. Maraming taon na kaming hindi nagkitang dalawa. Matagal na rin ang naging huli naming pag-uusap. Nikki, ayoko sana siyang pag-usapan. Alam kong hindi ka komportable. Bakit naman ako hindi magiging komportable? Ano ba yan? Okay na yun. Bakit nga ba kailangan ko pang magtanong? Wala nga pala akong pakialam doon. Samantalang, peki lang naman ang kasal natin. Nagpapanggap lang tayo. Wala namang totoo sa nararamdaman nating dalawa.